Brother Mike, Sister Belen at ang kanyang mga pamilya. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Nais ko pong magpakilala. Ako po si Brother Jerry Petrache, ang mapalad na sister wife, brother husband, Sister Angie. Yan po, pinapatawa ko lang po kayo. Ayan, malakas sa palakpak po kay Yahweh Al-Shaddai. Ayan, I praise God sa pagkakataong ito kasi sanay po akong humarap sa maraming tao, but first time ko po nakapagpatotoo rito. Gagrab ko po yung opportunity. Sabi ko nga kay Brother Ed, mag-advance ako ng 2 minutes. Kasi po, alam nyo, siguro po, time po talaga magpatotoo ako. Kasi every time na nagpapatotoo ako ng aking past life, naiiyak po ako eh. Kasi marami talagang naiiyak. Why? Kasi po, bunga po talaga ako ng panalangin. Ako po si Brother Jerry, laking Tagig, sa North Danghari, Bikutan, sa napakatahimik na lugar, kung saan simple ang dukutan, simple ang nakawan, normal ang patayan, normal ang holdapan, doon po ako lumaki. Kung may tundo, meron pong North Danghari na ubod talaga ng samang lugar. But I praise God, dito ko po sisimulan ang aking kwento. Ginamit po ng Panginoong Diyos ang aking nanay, that was year, mga 90s po yun. Natin sila ng gawain ng aking kapatid na si Kuya Dikoy. Sila po yung talagang faithful sa kanilang pananampalataya, faithful sa kanilang paglilingkod. Gusto ko pong i-share sa inyo kung anong buhay meron ako. Lumaki po ako ng talagang masalimuot. Kasi po, ang nanay ko ay isang negosyante, ang tatay ko ay negosyante din that time. Nagkaroon po sila ng maliit na mga negosyo sa may Santa Ana, Manila. Doon po ako pinanganak. And then, dahil magulo ang buhay, sino po bang hindi gugulo ang buhay? Kung ang tatay mo ay isang, hindi po drug lord ang tatay ko, mas worse pa po. Alam niyo po ba yung binabayaran para pumatay? Di ba po? Imagine, 2 to 3 years old, 4 years old po ako. Every time na may pupunta mga pulis sa bahay namin, naalala ko pa yung kasama ko yung mga ate ko. Talagang pag may humahalugog ng bahay namin, kung saan kami, CR, cabinet, diyan po kami nagtatago. Yung pong araw-araw na buhay namin, nung bata pa lang ako. Kasi po ang tatay ko ay laging laman ng tabloid. Nung 80s po, hindi lang basta robbery, hindi lang basta pamamatay ng tao, talaga pong na-tabloid po siya sa Abante that time. Paiba-iba po ng name ang tatay ko. Imagine niyo, sinong bata ang lalaki kapag may ganun kang magulang? Diba po, sabi nga, like father, like son. Pero hindi ko po yun kinikilala o hindi ko pinaniniwalaan. Dumating po sa time na kung saan kami nakatira, lumilipat po kami dahil sa daming atraso ng tatay ko. Isipin nyo, hinahired siya para pumatay. Member rin po siya ng mga holdapan, mga robbery. At take note po, ang tatay ko po ay leader. Imagine, napunta po kami ng Tagig. Ako po yung 5 years old. Akala ko okay na. Murang edad, akala ko okay na. Pero gano'n at gano'n pa rin po ang nangyari. Yung napuntahan po naming lugar sa Danghari, may mas worse pa pala. Nagsumikap po ako, nag-aaral ako ng elementary. Nagninegosyo na po ako noon. Pagkagaling ko ng school, nagtatrabaho po ako, nagtutulong ako sa palengke, nagtitinda ako ng kung ano-ano para kumita. Pero hindi sapat. Kasi nga may magulang akong minsan lamang umuwi sa aming tahanan kasi nga tago ng tago. Ang nanay ko that time hindi pa mananampalataya. Isipin mo kapag gano'n ang mga magulang mo, walang hiwalay sa Panginoon. Kasi nga pag sinabi mong hiwalay ka sa Panginoon, wala kang magagawa. Tama po? Alam niyo po, brothers and sisters, nagkaroon po ng pagkakataon na makilala ng Panginoong Diyos ang kuya ko. Late 90s, siya po yung mga kasama ng aking mga naging mentor dito sa gawain. And then, second year, nagsimula na po ang journey ng buhay ko. 14 years old po ako nung una akong nag-shoplifter. Hindi lang po basta shoplifter, yung mga mall sa Makati, that was second year ako. Then, nakapag-aral ako sa pinakatahimik na lugar sa Maharlika, sa RIM, kung saan may mga patayan, laging may holdapan, drugs. Isipin nyo, that was 15 years old, naging ganun na po ako. Umabot po ako sa time na nandurukot na ako. Umabot po ako sa time na
nang hold up na ako. 16 years old po, proud po akong sabihin kasi po lumang buhay ko na. Isa na po ako sa aming lugar, sa Danghari. Ako na po yung pinagmumula ng marijuana sa aming lugar. Ako na po ang nagsusupply sa aming lugar. 17 years old po, nakakilala po ako ng isang big time na amo. Doon po ako nagsimula naging drug lord sa lugar namin. Isipin nyo sa murang edad ko, sino magpapayo sa akin kung gano'n ang mga magulang ko? Di ba po? Salamat sa Panginoon. Dahil yung nanay ko, hindi tumigil manalangin. Brothers and sisters, may mga anak lang kayo na makukulit. Hindi katulad ko. Isipin nyo po, lahat sa Taguig, yung vicinity, lahat ng kulungan doon, napasok ko. Ang mga barkada ko po, hindi mga kasing edad ko, mas matatanda sa akin. Isipin nyo, bata pa ako, ganun na, hindi ko na po ilelaborate. Kilala po ako sa lugar namin. Noong 2015, in-invite ako ng ninang ko na mag-talk sa rehabilitation sa Taguig. Nagpakilala po ako, tinaas ko ang kamay ko, sabi ko, sinong nakakakilala sa akin? Halos lahat po doon, ang dami pa rin nakakilala. Imagine, brothers and sisters, yung nanay ko na nanalangin ng mahabang panahon, ito na po ako ngayon. Akala ng mga tao kapag nananampalataya ka sa Panginoon, nagpipray ka, dumadalangin ka, hindi ka tinutugon. Yung nanay ko, year 2000, nakakilala kaya bago mamatay ang aking kuya, inaaway ko pa siya kasi anniversary that time. Sabi ko, panay ka El Shaddai, wala ka naman napapala. May sakit ka, may karamdaman ka, halos mamatay ka na, puro ka pa El Shaddai. Alam mo po, sabi ng brother ng aking kapatid, bunso, may gagawin ng Diyos. Puro lang po siya ganon. Year 2000, makilala ko ang Panginoon. September, alam niyo po, last lamay ng kapatid ko, ang dami ko pang kalukuhan. September 3, September 2. Sabi ko sa sarili ko, wala na talaga to, ganito talaga. Walang nagawa yung El Shaddai niya, hindi siya binuhay. Friday po, bago mamatay ang kuya ko, sabi niya sa akin, bunso, isasama kita sa kaharian ng Diyos. Isasama kita, aalis tayo sa Monday. Hindi ko po malilimutan. September 4, 2000, sinundo po ako ng maraming choir sa bahay namin para umatid ng gawain. Hindi ko po alam kung bakit. Sabi ko, sige atid ako, sige atid ako. Panay po ang aking yung pagtangge. Pero po sinundo nila ako. Nung time na yon, dun ko po naranasan ang presensya ng Panginoon. Monday, gawain po sa amin. Umiyak ako, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Siguro po yun ang simula. Brothers and sisters, naniniwala po ako na walang imposible sa Diyos. Amen. Marami pa po akong gustong ibahagi, but alam nyo, wag po kayong magsawang ipanalangin yung anak nyo. Hindi man kayo tinugon ngayon. Ang nanay ko, bago mamatay, nakita niyang pinagpala ng anak niya. Nakita niyang nagbalik loob sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon dahil nung tinanggap ko siya, since 2000, yung mga mentor ko, yung nakilala ko lahat ng mga nagpray sa akin. Hindi ko na isa-isahin, lalo na si Brother Ado. Ayan po yung isa kong mentor talaga, na inaanak ko na rin sa kasal ngayon. After 5 years, nakilala ko si Sister Angie. Sexy pa po siya that time. Pero sexy pa rin naman po ngayon. Diba po? Salamat sa Diyos. Brothers and sisters, pag tinanggap mo ang Panginoon, pag umasa ka sa Diyos at magtiwala ka sa Diyos, yung imposible sa tao kayang mag-imposible sa Panginoon. Amen. Amen? Praise God. Salamat sa Diyos dahil ito rin po yung naging tungtungan ko. Naging miyembro rin po ako 8 years bilang orchestra drummer. Marami pong binago ang Diyos sa buhay ko. Praise Lahat ng God. nakakakilala sa akin, mga kaibigan ko, alam nila na hindi ako 24 years until now, since 2020. Since 2000 po until now, marami na pong himalang ginawa ang Diyos sa buhay ko. Hindi ko na po isa-isahin yung lahat. Praise Salamat God. sa Panginoon. Brother Mike, salamat. Salamat po sa pagkakataon na ito. At salamat din, sabi ng sister wife ko, dapat po nung itong this coming February 20 pa ako mag-share. Birthday niya po kasi bukas, ano ko na raw po sa kanya, regalo ko. To God be the glory. Marami pong salamat. Sa Diyos ang papuri. Amen. Glory to God. Glory to God. Amen. Ako po si Percival Aragones, mas kilala po sa pangalang Empoy. Member po ako ng El Shaddai Band, ng Gospel Band. Ako din po ang pinakabata at pinakapogi po sa
na hindi naman po sila kumukontra. Simulan ko po ang aking patotoo nung ako po ay college. I have given you authority. Siguro ito po yung panahon na binigyan ako ng Panginoon ng tamang pag-iisip, mga desisyon. Binigyan ako ng kapangyarihan, sumunod at mag-isip ng tama. Ito rin po yung panahon na masasabi ko na magdesisyon ako para sa sarili ko. Naging independent po ako nung college ako. Halos buwanan na po ako, lingguhan kung umuwi. Hindi na ako umasa sa parents ko dahil ano naman po ako, full scholar po ako. At naging dahilan nga po, at iyon ay dahil naging dahilan para magloko po ako sa pag-aaral. Imagine po, 46.50 pesos lang po ang tuition ko kada sem. Kaya po, ayun, minsan po inuuna ko po yung pagtuktok kaysa po sa exam. Sabi ko po, next time na lang po ako babawi. Okay lang po yun kasi kailangan din po ng pera kasi po hindi na rin po ako umuwi ng bahay. Opo. Naging bisyo ko rin po ang pag-iinom. Dahil po sa dorm, sa barracks po ako nakatira. Kaya po halos araw-araw po ako nagiinom. Doon ko na rin po siguro nakuha yung sakit ko na gout. Nagpapasalamat po ako kay Yahweh dahil ngayon po hindi na po ako umiinom ng madami. Kaunti na lang po. Sa kabila po ng lahat, nagpapasalamat po ako kay Yahweh. Nakatapos po naman ako ng pag-aaral at magna 9 years po bago po ako nakagraduate sa College of Music. Naging teacher din po ako sa isang private school. Siguro mga 6 na buwan po yun, pero hindi ko po fashion siguro yung pagiging teacher. Parang hindi po bagay sa akin. Mas bagay po akong tumugtog dito sa gawain na to. Ang huling share ko po ay last year lang po, nakapagpatayo na po ako ng sarili kong bahay. Saka meron po akong ekstrang lupa para sa anak ko, sa pamilya ko. Ayun lang po. Maraming salamat po. To God be the glory. Si Ma'am Sherry, Brother Kong Michael, at sa pamilya Velarde, at sa inyo po, brothers and sisters in Christ. Pinagpalang gabi po. Marahil po kayo ay napapaisip kung nasan po ang aking partner. Parehas po tayo. Ganon din po ako. Iniisip ko din po at pinapaisip ng Lord kung nasan po or saan tadyang ako hinugot. At at salamat po sa Diyos at pinapag-antay niya ako sa tamang panahon na kanyang itinakda. Ganun pa man, yamang tayong lahat po ay nagmamahal at umiibig sa ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus na mismo ang nangako. Hindi niya po tayo pababayaang nag-iisa. Isinugo niya ang banal na Espiritu na siyang ating magiging patnubay, gabay, tagapagturo at tagapagpala ng ating buhay upang tunay nga tayo ay makapag-yes at amen sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Ngunit ang tanong, hanggang saan po ba aabot ang amen natin sa Panginoon? Ang sarap lang po mag-amen kapag gusto natin ang pinagsasang-ayunan natin o ito ay marahil kapag naaayon sa ating pabor at kagustuhan o kaya kapag ito ay ating panalangin o kahilingan sa Panginoon. Pero paano po kung may ibang layunin ng Lord sa ating buhay? Ito pong pasimula pa lamang ng taong 2024, sinubok po ang aking pananampalataya.
Dahil tulad po ng aking naibahagi noon, ako po ay nagtatrabaho sa BPO bilang call center agent. Ngunit, nang mag-decide na ang aming client na i-pull out ang account dito sa Pilipinas, ay siya namang pagbawas sa demand ng workers or staffing na siyang naging dahilan ng hindi na pagpahintulot sa aking split-off request upang makagampan sa aking commitment sa pagsiserve sa Lord. Salamat po sa Diyos sa regalo ng trabaho at isa po ako dun sa 500 na employees na natira. Bagamat pa-pull out na po yung account para po ito ay makatulong sa aking pamilya. Thank you, Lord. Ngunit, ito rin po ang naging sanhi ng aking kalungkutan sapagkat madami akong absences sa gawain ng Lord na umabot ng halos isang buong buwan ng Enero. Lagi ko pong iniiyak sa panalangin at humihingi ng tawad sa Panginoon sa aking mga pagliban o absences sa ating tipanan sa Lord. Nagpapasaliksik po ako ng aking puso sa Panginoon dahil bagaman ang pinag-uukulan ko ng oras ay ang trabaho, naroon pa rin ang aking mithiin at simbuyo ng aking puso na paglingkuran ng Panginoon. Sa tuwing nanonood po ako ng playback, after ng trabaho, mataimtim ko pong dinadalangin na kumilos ang Panginoon sa aking sitwasyon. Dahil gustong-gusto ko na pong mag-serve kasama po ang mga nagagandahan at nagagwapuhan kong ates kuryas. At makaawit muli sa ating Panginoon. Sa loob po ng isang buwan, kinakausap ko ang Lord at pinapaalala sa Kanya na, Tatay, Daddy, Yahweh El Shaddai, na tulad ng sinabi mo po sa Bible, ang sino mang nag-iiwan ng kanyang bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa dahil sa akin ay tatanggap ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Hanggang noong 27th of January po, nakapag-decide na po ako na mag-resign sa aking trabaho. Praise the Lord. Bagaman ang isip ko po kung paano po maipagpapatuloy ang pagbabayad ko sa kondo na niregalo ni Yahweh para sa akin, mas nangibabaw at mas naging matimbang, mas higit na naging matimbang ang pagnanais ko na makamit at patuloy na maranasan ang totoong kayamanan. Ito ay ang si Yahweh El Shaddai ay paglingkuran. Dahil tunay nga naman na lahat po tayo nag-amen sa Lord. Tayo pong lahat na nag-amen sa Lord. Tulad ng ating mahal na punong lingkod na patuloy na binibiyayaan ng buhay at kalakasan. Salamat sa Lord. Ang sagot ng Lord sa atin, tiyak yun, hindi niya po tayo pababayaan. Natutunan ko po, praise the Lord. Natutunan ko po na ang pag-amen sa Lord ay pag-amen sa kanyang the best na kalooban. Amen. At hindi lamang kapag naayon sa aking kagustuhan. Yes, We say yes to the Lord. And with faith, we say, Lord, if this is your will, so be it. Let your will be done. Amen. To God be the glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen and amen. Great amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Amen. 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 And amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang mensahe na nagbibigay pag-asa sa ating buhay spiritual, sa ating buhay paglalakbay. Kaya napakabuti ng ating Diyos. Salamat sa Diyos. At ang akin pong glory to God. Salamat sa Diyos. Yung brother po na nagpatotoo na ang sabi po niya, siya po napaka lahat na hindi maganda ay ginawa po niya sa kanyang buhay dahil siya nga po ay anak ng na tatay daw po niya sa kanyang patotoo ay sinusuhulan para pumatay. At dahil tatay po niya yon, nagkaroon po ng hawa sa kanya, nahawaan po siya nung siya lumaki. Kung ano po ang buhay ng tatay niya, ay gano'n na rin po siya. Siya po ay naging snatcher at
siguro nakapatay din po siya kasi sabi niya labas-pasok din po siya sa kulungan. At dahil isa sa pamilya po niya ay divine encounter with Jesus na ang kanyang nanay, ay patuloy pong nananalangin sa kanya. At hindi po niya sinabi kung ilang taon nanalangin ng nanay niya, yung kuya niya, na naka-encounter kay El Shaddai. At doon po, nagkaroon po ng paghipo sa kanyang puso at naakay po siya sa gawain ni El Shaddai. At ngayon po, isa na po siya sa naglilingkod sa choir ministry po siya, sa band. Opo, so napakabuti po ang ating Panginoon. Tunay nga po na sa Diyos ay walang imposible. Walang imposible po sa ating Panginoon kapag siya po ay kumilos. Kaya ang parangal at papuri ay para sa Diyos lamang. Ang taong namumuhay sa kadiliman, kapag ito ay naka-encounter ng divine encounter with the Lord, ay magkaroon po ng transformation. Transformation, nakasama po ang ating Panginoong Diyos. Na yun po talaga ang pinaka-importante. Yung transformation ng tao na nagiging better and better and better, nakasama po si Kristo. Yung lumang buhay, namumuhay sa kadiliman, namumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kapag naka-encounter na po sa ating Panginoon, divine encounter with Jesus, ay nagbabago, nagkaroon po ng transformation, katulad po ni Saul na naging Saint Paul, na naging matibay po siyang ebanghelista. Opo. So, salamat po sa ating Diyos na buhay. At patuloy nating parangalan ang ating Diyos na buhay, ang ating mga kapatiran na dumalo doon sa Ambel, at pati na rin po ang nasa virtual Zoom. Ayan, masaya na nagkakawayan. So Lord, maraming salamat sa mga mensahe na ipinarating mo po sa bawat isa sa amin. Thank you po. God bless po sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel, Inspiration Channel for the Glory of God. At hindi lamang po tayo nakatuon sa mga material thing, mga answered prayers na although yun po ay maganda po yan kasi yung mga katugunan ng ating mga dalangin, tinugon ng ating Panginoon dahil mahal niya tayo. Patigit sa lahat yung ating patuloy na relasyon sa ating Diyos na buhay. At patuloy ko pong dalangin sa ating Panginoon na lagi tayong i-inspire, lagi tayong paalalahanan sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy nating naranasan at madama at nadarama ang kanyang presensya. Hindi lang bukas, kundi habang tayo nabubuhay, kasama po natin ang ating Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu, at sa tulong at panalangin ng Inang Birhen Maria, na tayo ay hindi lamang po dito sa lupa, kundi habang tayo nasa lupa ay nawa sa grasya ng Panginoon, ibigay po natin po yung best for the glory of God, at lagi po natin siyang kasama tungo sa buhay na walang hanggan, ang ating Panginoong Hesus. Yan po ang aking laging dalangin, samo at dalangin po para sa lahat. Amen. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen po.